Maraming salamat, Secretary Pamintuan, sa iyong pagpakilala sa akin. Maraming salamat din, Congressman Robes, sa iyong welcome remarks, pati na rin yung iyong suggestion na gawin natin dito ang pag-uusap sa mga estudyante. Kasi ako'y nasisiya na narito, noon nandito ako ng groundbreaking, ngayon nandito naman sa inauguration, kaya congratulations sa ating lahat. Binabati ko rin si Mayor Lito Sarmiento, ang mayor ng San Jose del Monte City. Pati na rin ang Pangulo ng Bulacan Polytechnic College, si Pangulong Jerry Cruz. At dito sa ating front row, may mga opisyal ng ating bansa at probinsya. Nandito ang ating bagong press secretary, si Secretary June Icban. Nandito ang ating Commissioner on Higher Education, si Nenalyn Defensor. Nandito ang Congresswoman at Congressman sa mga karatig na distrito, si Congresswoman Marivic Alvarado, at saka si Congressman Pedro Pancho, at ang Vice Governor ng lalawigan ng Bulacan, si Willie Alvarado. Mga opisyal ng San Jose del Monte, ng barangay, ng eskwelahan, mga guro, mga estudyante, magandang tanghali sa inyong lahat. Gaya ng sabi ko, ako ay natutuwa na makaparito dito sa inyong eskwelahan. Nakita ko before, nakikita natin after. At itong ating pagbisita dito ay kasama sa pag-inspeksyon natin ng tinatawag natin mga super region. Kung titignan nyo yung screen sa aking kaliwa, hinubog natin ang mga super region upang ipamudmud ang kaunlaran away from an inequitable concentration in Manila. Ang mga super region ay yung Agribusiness Mindanao, yung Tourism Central Philippines, yung North Luzon Agribusiness Quadrangle, yung Cyber Corridor, at saka yung Urban Luzon Beltway kung saan dumadaan sa Bulacan. Malayo na ang naabot ito mga super regions natin mula nung sinimulaan natin ang proyektong ito. Malayo na ang naabot ng Pilipinas mismo mula noong January 2001. Kayo mga estudyante, maliliit na bata pa kayo noong January 2001. Kaya marahil hindi nyo naaalala kung ano yung pangyayari noong panahong yon. Kahit ang inyong mga bagulang, salamat at nabura na ng panahon, ang alaala ng napakagulong panahon na yon, wala pang 10 taong nakaraan. Yung mga 17 years old na mga freshman sophomore, 7 years old kayo noon. Maliit pa kayo noon. Nang ang bansa ay nasa dulo ng lubhang kaguluhan sa politika at pagkakabangkarote ng panalapi. Bilang ekonomista, alam ko na upang mabawi ang pag-urong ng ekonomiya, kailangan lagyan ng disiplina ang kaba ng bayan, palakihin ang ekonomiya at mamuhunan sa tao at sa infrastruktura, gaya nga ng infrastruktura sa tinatawag nating Luzon Urban Beltway. Kasama dito sa mga infrastruktura, yung Batangas Port na tinayo natin, natapos noong 2007. Tapos ito ay nakonekta natin sa Southern Luzon Arterial Road or STAR na ginawa rin ng ating administrasyon natapos noong 2008. At kasalukuyan dinudugtong itong STAR sa pinalawak nating Southern Luzon Expressway or SLEX hanggang C5 na pinalawak natin at dinudugtong naman sa pinalawak na North Luzon Expressway or NLEX hanggang sa ginawa nating Subic-Clark-Tarlac Expressway na abot naman sa tinayo nating Subic Port. Para doon sa ayaw magbayad ng toll sa NLEX, pinalawak at pinaganda rin natin ang MacArthur Highway at paniraning kanina, dinaanan natin
yung Muson, basta Muson hanggang Mangga, na ginawa nating national road at nagkokonekta ng Quirino Highway hanggang sa Marilao exit para sa kaginhawaan ng mga nagbabiyahe dito sa Bulacan at San Jose del Monte. Yung star doon sa katimugan ng Luzon, binawasan ang pagbiyahe mula sa Batangas City hanggang Lipa, mula sa 1 oras, ngayon ilang minuto na lamang. At yung matatapos natin, sino naman nagsabi? 10 minutes? Oo, kasi alam mo yun, nung araw, 1 oras. Totoo yun. Yeah, okay. Nung araw, binabasa mo kasi, okay. Akala ko nagbabiyahe ka doon. Okay. Nagtataka ako, nakatira sa Lipa, nag-aaral sa Bulacan, hindi pala. Okay. Ngayon, yung matatapos nating Starlex Road. Tawag Starlex kasi kinokonekta yung Star at saka yung Slex. Ito ay magbabawas ng travel time from Batangas Port to Alabang ng 1 oras ang bawas. Yun namang C5 Commonwealth Bypass, Luzon Avenue, Mindanao Avenue, Valenzuela, NLEX Highway naman ay magbabawas ng travel time from North and Southern Luzon ng kalahating oras kasi hindi nadadaan sa EDSA. At sapagkat pinalawak natin yung SLEX, pati na rin yung NLEX, pati na rin yung North Road, inaayos na yung traffic sa Maynila hanggang Calamba sa Katimugan at kinalahati ang travel time mula Balintawak hanggang Bulacan at Clark. At dahil dyan, mas maraming tao ang nagdesisyon na tumira na lamang sa suburban Laguna at suburban Bulacan o Pampanga kaysa sa Maynila. Nakikita natin ito dito, di ba? Sa San Jose del Monte. Ang dami kong nakitang mga housing project kanina. Tiniyak natin na lalong humigit ang pamilyang nakakapagmay-ari ng sariling tahanan. Sa ating administrasyon, halos kalahating milyong murang pabahay ang naitayo sa buong bansa. Higit sa 300,000 ay nasa bandang urban Luzon Beltway. Dito sa 300,000, ang mga, siguro yung mga dating squatters, halos kalahati noon. Yung mga dating squatters sa NLEX, sa Riles,